Sir, stand up. Sir, stand up. Stand up, you're really hurt. Do not assist me. Put your hands to your side, palms facing up. Put your hands to your side, palms facing up. Put your hands to your side, palms facing up, you're really hurt. Do it, do it. Do not assist me. Hands to the back. Stand up. Okay, mga key factors natin na i-consider natin, make sure kapag nag-approach ka left or right, mag-approach ka kung kaliwete yung pistol mo nakalagay, sa kaliwa ka mag-approach. Pero kapag kanan ng pistol mo or kanan ka, sa kanan ka rin mag-approach. So katulad ko, kaliwete ako, mostly dito ako nag-approach sa may left side ng kalaban. So kapag talikod siya, then I'll do make shuffle step. Hindi ako magpo-cross. Kasi pag nag-cross ako, pwede akong mapatid. After doing that, make sure naka-high guard. Then, securing the head. Do not resist me. So, you see, pag nag-cup ako ng chin tsaka forearm, is nililin backward ko siya. Para ano yung kanyang balance, masira. Yung center of balance niya. Then, yung head niya is nakatap dito sa aking armpit. Hindi dito sa gitna, kasi pag nag-resist siya, pwede siya makawala kagad. So kapag dito is secure siya. Then after that, make sure ang cupping forehead nyo is gagamitin nyo is yung power hand. Cupping chin naman using your weak hand po siya. So this is the securing head. Then next is the technique. So first technique will be mandibular. Then ilalagay yung daliri, yung tip, hindi yung thumb. Okay, yung tip. Then proceed doon sa target area. Target area is nasa below earlobe. Ilalagay siya dito. Then bibigay ka ng tatlong command. So make sure yung tatlong command authoritative, loud, tapos aggressive. Transfer side, pulse facing up. Transfer side, pulse facing up. Transfer side, pulse facing up, baby. Then, pag ayaw pa rin, magbibigay tayo ng pressure point, dahan-dahan. Do it, do it, do it! Once na ma-comply, release the pressure point technique, nakadikit pa rin doon. Next pressure point will be inner ear. Inner ear, ang weapon hand natin is ganyan. So knuckle siya, tapos yung middle finger, ikalang lang siya para lumabas. Yung pinaka-tip ng middle finger or knuckles is yung gagamitin natin doon sa target area. So target area natin is nasa loob ng tenga or nasa gitna, nasa loob ng tenga. I-squeeze natin siya na parang pumpkin, papasok. Then magbibigay tayo ng command. Sir, put your hands to your side, palms facing up. Put your hands to your side, palms facing up. Put your hands to your side, palms facing up, baby. Do it, do it. Next pressure point technique will be the outer ear or forward ear. Same technique, weapon hand ng inner ear or center ear. So yung tip niya, ilalagay mo siya dito sa may kapit. Labas ng tenga. Okay? Nasa forward konti. Dito. Sentido. Then same pa rin ang pressure technique katulad doon sa inner ear. Transfer side, palms facing up. Transfer side, palms facing up. Transfer side, palms facing up, baby. Do it, do it. Next technique will be the hypoglossal technique. Ay power hand mo, hindi mo na siya alisin. So ang gagawin mo na lang is iti-twist lang yung palm directly doon sa may apat na fingers dito sa may jawline.
So ilalagay mo lang siya dito. Make sure na hindi mo spread yung mga fingers mo. Pag sama-samahin mo lang siya, baka kasi matusok yung mata or matusok yung kanyang ilong or makagat niya yung daliri mo. So ang pagbigay ng pressure is paangat. So bibigay ka ulit ng 3 command. Sir, put your hands to your side, palms facing up. Chest to your side, palms facing up. Chest to your side, palms facing up. Do it, do it. So that is the hypoglossal technique. Okay, the 5th pressure points will be jugular notch. So ito, ginagamit natin ito kapag ang subject is gusto natin paupuin o kaya naman siya is nakaharang sa daan. So hindi siya nagpo-comply. So first is high guard position, then shuffle step. Once the shuffle step, out sa shoulder using your other hand. So either left or right. Ginagamit ko to kasi sa kanyang right ako nag-approach dahil yung baril ko nasa kaliwa. Para yung baril ko is away sa katawan ng subject. So hawak sa shoulder, then yung 2 fingers nyo, yung panhintuturo, tsaka yung sa middle finger, yun ang gagamitin nating weapon hand. So ang ang target area natin is dito, sa may collarbone. So ikakawit natin siya, collarbone, pababa yung pressure. Make sure yung arm is nakadikit dito sa dibdib. Okay? So wag aalisin, kasi pag inalis mo yan, pag nag-resist siya, pwede siyang makawala sa yung pagkaka-control technique. So same pa rin, bigay tayo ng 3 command. While we are giving command, make sure na yung mata natin nakatingin sa kanya, hindi sa pati sa kanyang katawan, para malaman natin kung other movement siya. Sir, get down! Sir, get down! Get down, you're hurt! Do it! Do it! Do it! So kung napansin nyo, yung nag-twist ako nagbaba ako sa kanya, tinwist ko yung aking hips, then diluhod ko. Kasi kung hindi ko siya tinwist, ang mayari sa akin is mahirapan akong ibaba siya. So mawawalan ako ng control sa kanyang technique.